Ang lalaking nagtangkang pumatay kay Trump ay nagpadala umano ng manifesto sa pamilya bago ang pamamaril sa hapunan ng mga korespondente ng White House. At ngayon, ang investigasyon ay tumutukoy sa mas mabigat na hinala. Maaring planado na ang pag-atake kay Donald Trump bago pa man ito mangyari. May mga palatandaan sa bahay ng suspect at ulat ng posibleng sangkot ang kapatid niyang babae. Ikukuwento ko sa iyo lahat ng yan. Pero ngayon, siguradong gugustuhin mong mag-subscribe sa channel para manatiling updated ka sa balita. Real time na impormasyon at dekalidade na pamamahayag na may kredibilidade, Milson Alves News. Lalong lumakas ang kaso nitong linggo, Abril 26, 2026, matapos makilala ng mga otoridad sa Amerika si Cole Allen, 31 taong gulang bilang pangunahing suspect sa pamamaril. Sa Washington Hilton, habang nagaganap ang hapunan ng mga korespondente ng White House, pinaniniwalang hindi aksidente ang pagpasok doon ni Allen. Naglakbay siya mula California, papuntang kabisera ng Amerika na may malinaw na plano, malinaw na target na pampulitika, at manifesto na ipinadala sa kamag-anak bago ang insidente. Batay sa Fox News at CBS News, ang kapatid ni Allen ang nagsabi sa mga autoridad matapos matanggap ang umano'y manifesto. Isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng investigasyon. Ipinadala raw ang dokumento sa pamilya bago ang pag-atake at sinabi ng suspect na target niya ang mga opisyal ng administrasyong Trump. Sumusunod lang daw siya sa utos. Bukod sa kahalagahan, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang pangalan, ang linya ng paratang laban kay Allen ay simple at mabigat. Umalis umano siya mula sa Torrance, sa reyon ng Los Angeles, tumawid sa teritoryo ng Amerika sakay ng tren, dumaan sa Chicago at dumating sa Washington upang isakatuparan ng plano. Iniulat ng Fox News na pinuntahan ng mga ahente ang bahay ng pinaghihinalaan sa California, naghanap ng mga kuha mula sa mga kamerang pangbahay at kinausap ang mga kapitbahay. Habang binabalikan ng mga investigador ang mga hakbang bago ang pag-atake, lumalabas na mahalaga ang papel ng pamilya. Walang kumpirmasyon na kasali ang kapatid na babae sa plano, pero napasama na siya sa investigasyon. Ayon sa ulat ng Fox News, sinabi ng kapatid ni Allen sa mga autoridad na madalas itong magkomento tungkol sa pag-aayos ng mga problema. Ang pahayag na ito at di umano'y manifesto ay tumutulong sa investigasyon na ituring ang kaso bilang posibleng gawa ng radikalisasyon. Pampulitikang hinanakit at maling personal na misyon. Ang nakakabahala, mismong pamilya raw ay may natanggap ng sinyales bago ang tangkang ito. Tumawag ang kapatid na lalaki sa pulis matapos makita ang manifesto, habang nagkwento ang kapatid na babae tungkol sa kakaibang sinasabi. Ayon sa balita, nakipagtulungan ng mga magulang sa investigasyon. Ito ay nadudulot ng tanong, sinong may alam, kailan nila nalaman at bakit may babala? Sapat na para hadlangan ng suspect sa event. Inilarawan ng otoridad si Allen bilang lalaki may technical na kaalaman at may kasaysayan. May kaugnayan siya sa pagtuturo at nag-aral siya ng mechanical engineering sa Caltech, konektado sa teknolohiya at minsan nagtrabaho kasama ang mga estudyante. Sa balitang Amerikano, ito ang isa sa pinaka-nakakabagabag na punto. Paano nagawang salakayin ng isang taong may maayos na professional na background, pamilya at tila ordinaryong buhay ang isang presidential na event? Unti-unti nang lumalabas ang sagot. Ito ay radikalisasyon, hindi isang biglaang pagsabog ng emosyon, kundi isang landas na binuo ng mga ideya, pag-iisa, galit at pagpaplano. Ang manifesto ang pinakasensitibong bahagi. Ayon sa CBS News, isinulat ni Allen na ang mga empleyado ng hotel, karaniwang bisita at mga ahente ay hindi ang pangunahing mga target. Sinabi niya na kaya niyang lampasan ng iba para maabot ang mga opisyal ng gobyerno ni Trump. Ipinapakita ng bahaging ito ang pagiging malamig ng tao. Hindi lang siya nandoon para manggulo. Ang hinala ay gusto niyang makalapit pa sa mga matataas na opisyal na naroon sa hapunan. Ayon kay Trump, ang suspect ay lalaking may problemang mental at sumulat ng anti-Kristiyanong manifesto. Iniulat ng Reuters na binanggit din ng Pangulo na nagpakita na ng pag-aalala ang mga kamag-anak tungkol kay Allen. Para kay Trump, muling inilalantad ng kaso ang panganib ng karahasang politikal laban sa kanyang sarili at sa mga miyembro ng. Sinusubukan ding alamin ng investigasyon ang kaugnayan ni Allen, ang grupo. Ang Wide Awakes ay isang bukas na network na nakatuon sa malikaing kolaborasyon at muling pag-iisip ng hinaharap. Pero para sa mga investigador, anumang koneksyon ay kailangang suriin ng mabuti.
Pakikilahok sa grupo, diskursong politikal, mga kontak, publikasyon, mensahe, at mga posibleng impluensya. Hindi sapat ang mga ito para patunayan ang network sa likod ng pag-atake kay A, pero isinasama sa investigasyon kapag ang suspect ay nag-iwan ng manifesto at pumunta sa event na dinaluhan ng Pangulo. Ang bahay sa Torrance ang naging sentro. Dumating ang FBI, kumatok sa bawat pinto, naghanap ng video mula sa mga kamera at kinausap ang mga residente. Sinabi ng mga kapitbahay na nagulat sila nang malaman na doon pala nakatira ang pinaghihinalaan. Madalas lumalabas ang ganitong reaksyon kapag ang kaso ay tungkol sa isang hindi kilalang tao sa lugar. Ngunit ayon sa pulisya, may senyales na siya ay dumadaan sa mapanganib na pagbabago. Naging paksa rin ng tanong ang seguridad ng event. Sabi ng mga komentarista ng Fox News, mismong manifesto ay pumuna at nangutya sa seguridad ng hotel. Seryoso ang detalyeng ito dahil nagpapahiwatig na maaring napansin ni Allen ang mga kahinaan o naniwala siyang kaya niyang lampasan ng seguridad. Sa event nakasama si Donald Trump, gobyerno, media at mga bisita mula konfederasyon, ang anumang pagkukulang sa seguridad ay nagiging pambansang issue. Ang hinalang si Trump ay isa sa mga pangunahing target, ay lalo pang nagpapabigat sa politikal na epekto ng pag-atake. Iniulat ng Reuters na itinuturing ng mga otoridad na malamang na target ang Pangulo. Sabi ng CBS News, binanggit sa manifesto ang pag-atake sa mga opisyal ng administrasyon ni Trump batay sa ranggo, kahit hindi lumalabas ang pangalan ni Trump sa bawat bahagi ng dokumento. Ang kanyang presensya at ang manifesto ay nag-ugnay sa insidente bilang karahasang pampulitika laban sa pamahalaan. Dito pumapasok ang nakakailang na bahagi. Hindi labas sa kwentong ito ang pamilya. Sinasabing agad ipinaalam sa pulisya ang kapatid nang makatanggap ng materyal. Nagbigay raw ng impormasyon ang kapatid na babae tungkol sa mga nauna niyang pahayag at nakipagtulungan daw ang mga magulang. Hindi ibig sabihin na lahat ay may kasalanan, pero ngayon nakatuon ang investigasyon sa loob ng bahay sa mga usapan at palatandaan. Ang layunin ay maintindihan kung ang manifesto ay isa lang maagang pag-amin, isang pamamaalam, isang pang-uudyok o bahagi ng mas malawak na plano. Sinusuri rin ng mga autoridad ang mga cellphone, computer, social media at posibleng mga mensahe. Interesado silang malaman kung sino kausap ni Ellen, ano ang tinitingnan niya at anong ideya ang inuulit niya. Kung nag-research siya sa lugar, sinusundan ang schedule ni Trump at kung may direkta o hindi direktang tumulong sa kanya. Hanggang ngayon, sinasabi ng publiko na posibleng nag-iisang salarin. Pero sa ganitong kaso, ang salitang nag-iisa ay pwedeng gamitin lang pagkatapos ng masusing investigasyon. Bago yon, kailangang masuri ang lahat. Binanggit din ng medyang Amerikano na naganap ang pag-atake habang tumitindi ang tensyon sa politika. Sa mga nakaraang taon, mas madalas nang binabantaan ang mga pampublikong personalidad at mas naging agresibo ang klima sa hanay ng mga radikal na grupo. Para sa administrasyon ni Trump, pinapatibay ng insidenteng ito ang pangangailangan ng mas mahigpit na seguridad, pagrerepaso ng protokol at seryosong pagtrato sa babala ng pamilya. Sa ngayon, malinaw na hindi basta na lang sumulpot ang suspect sa Washington Hilton. Kilala na ang kanyang pangalan at nasubaybayan ang biyahe niya. Sinasabing na ipadala ang manifesto, umano'y nagbabala sa pulisya ang kanyang kapatid na lalaki at iniulat umano ng kapatid na babae ang mga nakakabahalang pahayag. Si Trump ay mabilis na inilabas mula sa hapunan at nailigtas sa mas malaking sakuna. Sa huli, naging susi ng kaso ang manifesto dahil ipinapakita nito hindi lang ang layunin ni Ellen, kundi pati dahilan kung bakit niya ito ginawa. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa Milson Alves News Community.